So ngayon, yung topic po natin, mga kapatid, the harvest is great, but the workers are few. Tapos mayroong prayer sa baba, "Here am I, Lord, send me." Dahil sa dami ng nangangailangan ng kaligtasan, sino ngayon ang pupunta? Sino ngayon ang lalabas para magbahagi ng salita ng Diyos? Kaya yun yung prayer natin, "Here am I, Lord, send me." Now, i-review natin kung ano po ang nangyari sa chapter 9. So babalikan po natin ngayon yung verse 1, no? Umpisa tayo sa verse 1. Pero i-summarize na lang po natin ito. From verses 1 to 8, yung nangyari po diyan, ito yung time na kung saan pinagaling ni Jesus yung isang taong nakaratay lang sa higaan dahil hindi na siya makagalaw dahil paralisado. Okay, dinala siya ng marahing mga kaibigan niya, dinala siya kay Jesus Christ at pinagaling ni Jesus itong paralyzed na taong ito, no, paralitikong tao. Yan ang nangyari sa verse 1 to 8. Pagdating sa verse 9 hanggang verse 13, nakita ni Jesus si Matthew na nakaupo doon sa tax collector's booth. So ang ginawa ni Jesus, in-invite niya, tinawag niya ito yung pagkatawag kay Matthew para sumunod kay Jesus. Okay? Then pagdating sa verse 14 to verse 17, yung mga disciples ni John the Baptist lumapit naman kay Jesus at nagtanong patungkol sa fasting. Kasi nakita nila na itong mga disciples ni Jesus Christ, hindi sila nagpa-fasting kagaya nila ng mga disciples ni John the Baptist at ng mga Pharisees. Kaya sa 14 to 17, yun yung question and discussion about fasting. So, in-explain ni Jesus dyan sa kanila. From verse 18 to verse 26, may lumapit na naman na isang leader ng synagogue kay Jesus Christ at nagmamakaawa, lumuluhod, nagmamakaawa kasi yung kanyang anak na babae, kamamatay lang. So, ang gusto niya sanang mangyari, na pumunta si Jesus sa kanila para ipatong yung kamay para mabuhay muli. So, yun yung nangyari dito sa passage. At habang papunta sila doon sa bahay ng lalaki na yon, na kung saan yung anak niya ay namatay, may isang babae naman na dumudugo ng 12 years. Yung bleeding, nag-bleed siya or nagbi-bleeding siya for 12 years, na kung saan hinipo niya yung damit, yung dulo ng damit ni Jesus Christ at nagkaroon siya ng kagalingan. Yan ang nangyari sa verses 18 to 26. Pagdating sa 27 hanggang 31, may pinagaling na naman si Jesus ng dalawang bulag na lalaki. Okay? Then, 35 to 38, 32 to 34, mayroon siyang pinalayas na demonyo, no, sa isang lalaking sinasaniban. No, dahil nasaniban ng demonyo, hindi makapagsalita. So, ang ginawa ni Jesus Christ, pinalayas ang demonyo at yung tao na yon ay nakapagsalita na. Yan ang nangyari sa verse 32 to 34. Now, dito na tayo. 35 to 38, ini-emphasize ni Jesus yung the harvest and the laborers. Okay? The harvest and the laborers. Now, tingnan natin ang nangyari sa verse 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Now, according to verse 35, it was part of Jesus' ministry to go to every places where He knew that people needed Him so much. Part ng ministry ni Jesus Christ na pumupunta siya sa iba't ibang lugar para hindi lang magpagaling, kundi para mangaral din ng salita ng Diyos. Yun ang ministry ni Jesus for 3.5 years na si Jesus po ay andito sa lupa. Yun ang kanyang ministeryo. Okay? Pumunta sa iba't ibang lugar para mangaral lang, no? At para magpagaling itong mga may sakit. At nabanggit din dyan sa verse 35, teaching in their synagogues. No? Yung synagogues po, mga kapatid, ito yung tinatawag na place of assembly. Okay? Place of assembly, the Jewish meeting place for worship or even for education. Diyan sila nagtitipon para magsamba.
or yan din yung place of meeting place nila na kung saan dyan sila nag-aaral. Okay, yun yung tinatawag na synagogues. At si Jesus Christ, hindi lang siya pumupunta sa iba't ibang lugar, pumapasok din po siya sa mga synagogues. No, kung saan man yung mayroong synagogue, pumupunta siya doon at para mangaral. Okay? At ano yung pinapangaral niya? According sa verse, preaching the gospel of the kingdom. So, anong pinapangaral ni Jesus Christ? Gospel. Pero, take note, yung gospel na pinapangaral ni Jesus Christ, hindi pa yung gospel na ini-emphasize ni Paul. Kasi yung gospel na ini-emphasize ni Apostle Paul is about the death and burial and resurrection of Jesus Christ. Eh, hindi pa nangyari yon. Kaya yung gospel na pinapangaral pa lang ni Jesus Christ dito is the gospel of the kingdom. Okay? Specifically, ito yung ipinapangaral niya sa mga Hudyo. No? Na anong ibig sabihin nito? Na kung tatanggapin, or itong gospel of the kingdom, ang gusto niyang ipaabot sa mga Hudyo, that He is the King of the Jews. Na siya yung hari ng mga Hudyo. At kung tatanggapin ng bayan, no, ng nation of Israel, na siya yung hari ng mga Hudyo, at sila ay magsisi sa kanilang kasalanan, maghahari ang Diyos sa kanila. Okay? So yan ang gospel na pinapangaral ni Jesus Christ. Every time na pupunta siya sa synagogue o saan man siyang lugar, He preached the gospel of the kingdom. Okay? At ano pang ginawa niya? And He healed every kind of disease and illness. Siguro sa panahon na yon, ang daming mga tao may karamdaman, at lahat, anumang klaseng karamdaman ang meron sila noon, lahat ng yon ay pinagaling ni Jesus. Kaya nga, kilala si Jesus Christ during that time na great healer. Kasi may mga doktor sa panahon na yon na hindi nila kayang gamutin yung mga sakit. Kagaya nung nangyari sa bleeding sa woman na nag-bleed for 12 years. Naubos na lahat ng kanyang pera sa pakakagamot pero walang nangyari. Nung narinig niya ay darating si Jesus Christ, isa lang ang gusto nila. Gusto kung makita si Jesus Christ kasi gusto kong gumaling. Kasi alam nila na si Jesus Christ gumagawa ng milagro. Gumagawa ng himala. At itong mga taong ito, kaya sila lumapit that time, hopeless sila eh. Mayroon silang karamdaman at walang doktor na kayang magpagaling sa kanila. Ngayon narinig nila si Jesus Christ darating. Okay? At yun ang nagtulak sa kanila ngayon na hanapin or pumunta kay Jesus Christ. So si Jesus Christ naman, hindi lang siya, yung concern ni Jesus hindi lang para pagalingin sila, kundi mangaral ng salita ng Diyos. Okay? Jesus wanted to meet not only their physical needs, but most of all, their spiritual needs. Yun ang goal ni Jesus. Okay? Hindi lang para mapunan yung pangangailangang physical, kundi lalong-lalo na yung spiritual na pangangailangan ng tao. Yan ang goal, yan ang ginagawa po ni Jesus Christ. That's why in verses 36 down to verse 38, mayroon tayong tatlong examples na matutunan kay Jesus, mga kapatid. If you want to become a soul winner, no, kasi lahat tayo soul winner eh. If you are a Christian, if you are a follower of Jesus Christ, soul winner ka. Si Jesus Christ na master natin, siya yung example of soul winner. Okay? Siya yung ideal natin eh. Na kung gusto nating maging kagaya ni Jesus Christ, itong mga examples na to ay dapat makita din, i-observe din natin. Okay, number 1, according sa verse 36, but when He saw the multitudes, now take note multitudes ang nakita ni Jesus. Pag sinabing multitudes, hindi lang yan 100 na mga tao. Hindi lang yan 1,000 na mga tao. Okay? Marahil higit pa doon. Kasi multitudes eh. Hindi lang sa isang lugar ang pumunta doon, ang daming mga tao sa ibang lugar na dumagsa. Kasi alam nila si Jesus Christ nang gagamot.
So usually, itong mga multitudes na to, may mga karamdaman. Okay? When he saw the multitudes, nung nakita ni Jesus Christ ang daming tao, okay? Anong feeling ni Jesus Christ during that time? Nung nakita niya ang daming tao, iba-iba, okay? Ang daming may sakit, ang daming nangangailangan. When he saw the multitudes, you know what? He was moved with compassion. The first lesson na makikita natin dito is compassion. Yung compassion meron ang ating Panginoon. No, pag sinabing compassion, andun yung, kumbaga nahabag siya sa mga tao. Naawa siya sa kondisyon ng mga tao. Yung compassion na yon, marahil hindi yan naramdaman ng mga kasama niyang mga disciples. When he saw the multitudes, nahabag si Jesus sa mga tao. Naawa siya sa mga tao, hindi lang ang kanilang physical na kalagayan, lalong-lalo na ang kanilang spiritual na kalagayan. He was moved with compassion. Mayroon siyang compassion sa mga taong malalaki ang problema. At alam ni Jesus Christ, mga kapatid, na siya lang ang makakapagbigay ng solusyon sa problema na yon. Kaya nga sila lumapit kay Jesus eh. So alam ni Jesus na itong mga taong ito, hopeless. At itong mga taong ito, helpless. At walang ibang makakatulong sa kanila, ako lang. Okay? Kaya andun, he was moved with compassion. So marami po silang problema. Dalawang klase yung problema nila. Firstly, these people had physical problems. Kaya kung nababasa natin kanina, mayroong paralitiko, no? Paralyzed man, mayroong blind man, mayroong patay na babae na binuhay, mayroong bleeding woman, mayroong demon-possessed man. So, lahat ng yon, physically, may ganun silang mga problema. Okay? At marahil mayroon pang iba. So, these people had physical problems. Ano pa? These people had spiritual problems. So, hindi lang physical na problema ang meron sila. Spiritual din. Pero mas tinutukan ni Jesus yung spiritual. Okay? Hindi niya naman tinake for granted yung physical kasi pinagalingan niya eh. Pero ang pinakapakay ni Jesus Christ ay gamutin ang spiritual na sakit ng tao. Ngayon, these people had spiritual problems. Yung nakikita ni Jesus dito, sila ay mga spiritually lost. Sila ay mga spiritually dead in the sight of God. Meaning, they don't have personal relationship with God. Yun yung nakikita ni Jesus. Kaya nga sabi niya, and were scattered abroad and as sheep having no shepherd. Yun yung pagtingin ni Jesus sa mga taong ito, sa multitudes na to. They were weary and scattered like sheep having no shepherd. Para silang tupang ligaw. Na itong mga taong ito, since ganun yung kanilang problema, ganun yung kanilang sitwasyon, spiritually speaking, parang ligaw sila. Walang gumagabay sa kanila. Now, pag yung alam naman natin, no, yung kahalagahan ng shepherd sa sheep. Now, sheep without or having no shepherd is very dangerous. No? You know why? Dahil mayroong posibilidad na ikaw ay maligaw o mawala. Pag walang shepherd, pwede kang maligaw. Ano pa? Dangerous siya dahil prone siya sa distraction. Pwede kang mapahamak pag walang gumagabay na shepherd. Okay? At yan ang nakikita ni Jesus, mga kapatid. He had compassion on them kasi para kay Jesus Christ, itong mga taong ito walang gumagabay sa kanila. Spiritually lost. At nakikita na ni Jesus Christ sa kanila na itong mga multitudes na to, they are bound to destruction. Okay? So he had compassion on them because he saw lost souls bound to hell. Yun yung nakikita ni Jesus. Kaya nga nahabang siya nung nakita niya yung multitudes.
nahabag siya, naawa siya. Kasi yung nakikita niya, maraming kaluluwa pupuntang impyerno. When he saw the multitudes, he was moved with compassion. Nang tanong ko mga kapatid, ganun din ba yung feelings natin? Every time we saw people, o baka wala lang. Nakakita tayo ng maraming tao, wala lang. Pero si Jesus Christ iba. Nung nakita niyo yung tao, nakita niya kaluluwa. Mapapahamak ito. That's why he was moved with compassion. What did you feel when you see people around you? Do you have this kind of compassion in your heart? So yan ang first na challenge dapat sa atin, or yun yung isang bagay na matutunan natin kay Jesus. If you want to become a soul winner, you must develop that what we call compassion. Kailangan mayroon tayong ganong klaseng pakiramdam sa mga tao, lalo na yung mga taong wala pang relasyon kay Kristo. Pag wala po tayong compassion or compassionate heart, mga kapatid, mahirap mag-soul winning. Diba? O yan, maybe yan ang reason kung bakit may mga Christians or tayo na mga Kristiyano, hindi tayo nagsusoul win. Why? Wala tayong compassion sa mga tao. Para sa atin, okay lang. Wala tayong pakialam kung sila'y mapapahamak, wala tayong pakialam kung siya'y pupunta ng impyerno. Pero hindi yan ang heartbeat ni Jesus, mga kapatid. That's why gusto ko maintindihan natin, maramdaman din po natin, yung compassion ni Jesus, meron siya during this time. Sana maging ganun din na compassion meron tayo ngayon. Kasi mahirap mag-soul winning, sabi ko kanina, kung walang compassion sa puso natin. Nakita mo, friend mo, mayroon ka bang habag na naramdaman sa kanya? Nakita mo pamilya mo, mayroon bang compassion sa iyo? Na ito yung pamilya ko, naku, nakakaawa yung pamilya ko. Lord, nakakaawa sila, pupunta sila ng impyerno. Do you have that kind of compassion? Kaya kang gusto mo siyang iabot, gusto mong mag-share ng gospel kasi naawa ka sa kanila. Naawa ka sa kondisyon ng kanilang kaluluwa. O baka dead man lang tayo. So ito ay isang rebuke at reminders sa atin, mga kapatid. Kasi minsan ang problema sa atin ng mga saved na. Kontento na tayo lang ang saved. Pero paano yung mga mahal natin sa buhay na nanganganib nga yung kanilang kaluluwa? So isang bagay na dapat ma-develop sa atin, yung compassion na meron si Jesus, naway ma-develop din sa atin. So that's the first lesson. His compassion. Okay? When he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Now, the second lesson na makukuha natin dito, look at verse 37. Then said he unto his disciples. Sino yung kinausap niya? Disciples. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Nung nakita ni Jesus ang multitudes, nahabag siya. Then after that, na nagkaroon siya ng compassion, ganong pakiramdam, sinabihan niya yung kanyang mga alagad, ang daming aanihin. Mga disciples, mga alagad ko, tingnan nyo, ang daming aanihin. Pero konti lang ang mag-aani. The harvest is plenteous, but the laborers are few. Sa dami nun, okay, let's say, sa dami ng taong nangangailangan ng kaligtasan, ilan lang sila ang mag-reach out. No, si Jesus, or kung kumpleto yung disciples na yon, 11, 12, ganun lang sila, kadami. Out of multitudes na nangangailangan. Ito yung point ni Jesus. Sabi niya sa kanyang mga alagad, tingnan nyo,
Tingnan nyo yung multitudes, ang daming aanihin. Pero iilan lang ang magre-reach out sa kanila. At yan ang ating dapat ma-develop. Number 2 dito, yung concern ni Jesus. Talagang nag-aalala si Jesus sa mga kaluluwang ito. Hindi lang siya nahabag. Kundi, si Jesus Christ, nagkaroon din siya ng pag-aalala, na concern siya sa mga multitudes na to. Why? Bakit nagkaroon siya ng concern sa mga multitudes na to? Una, dahil ito yung rason. Nagkaroon siya ng concern because the laborers are few. Sa dami ng multitudes na nangangailangan ng kaligtasan, sino yung pupunta para abutin din sila? The laborers are few. Yan ang problema. Kaya nga, alalang-alala si Jesus sa mga kaluluwa. Kasi sino ngayon ang pupunta doon? Kasi kinukulang yung manggagawa. So andun yung concern ni Jesus because the laborers are few. Take note mga kapatid hindi problema yung tao. Pastor, hindi ako mag-share ng gospel kasi wala namang nangangailangan eh. Actually, the problem is not the people. Lugar. No, lugar. Let's say, kahit saang lugar, may kaluluwa. No? Ibig sabihin, yung lugar hindi rin problema sa pag-soul winning. No? The problem is not the people, kasi bawat tao may kaluluwa. Ang problema hindi rin yung lugar. Kasi kahit saan man tayo mapunta, mayroon din kaluluwa na wala pang relasyon kay Jesus. So walang problema doon. Ang problema, laborers. Workers ang problema. Yung pupunta at magbabahagi ngayon ng salita ng Diyos. Hindi na pala kailangan na pumunta tayo sa ibang lugar para mag-soul winning. Diba? Tingnan lang natin yung ating katabi. Yung neighbors natin. Baka kailangan din nila ng kaligtasan. Ang problema natin minsan, punta tayo sa ibang lugar, yung Jerusalem na natin, hindi pa natin naabot. No? May mga Christians na gustong maging missionary sa ibang lugar. Dito pa lang sa Pilipinas, ang dami pang hindi naabot. Okay? So, ang point lang natin, the problem is not the people, the problem is not the place, but the problem is the laborers. Yun ang problema. The laborers are few. Yan ang sabi ni Jesus, the harvest truly is plenteous. Ang daming aanihin, pero konti lang yung manggagawa. Kung i-relate natin ito sa point ni Jesus Christ, ang daming kaluluwa na aanihin, pero konti lang ang nagsusulinin. Okay? Minsan mayroon tayong mga alibis, mga Christians. Pastor, hindi ako mag-share ng gospel kasi una sa lahat, Pastor, hindi naman ako magaling magsalita. May mga ganun ba tayong ayaw ko mag-share, Pastor, hindi ako magaling magsalita. Si Juan na lang. Siya na lang, Lord. Kasi ang galing niya magsalita. Pastor, hindi ako mag-share ng gospel kasi una sa lahat, wala naman akong ability, wala akong gift. No? So, ang tanong, anong gagawin mo? Kung yung gift mo magaling ka mag-invite ka. Okay? Kung hindi ka nahihiyang mag-invite, gawin mo part mo mag-invite ka. Okay? Kung nahirap, pero hindi yan rason para hindi ka rin mag-share. Okay? Kasi bawat isa sa atin, although may iba-ibang gifts or talents, pero lahat tayo ay inuutusan na mag-soul win. Okay? So, minsan mayroon tayong mga alibis. Hindi ako mag-share kasi hindi ko alam, wala akong ability dito, wala akong lakas ng loob. Actually, yun ay rason na lang natin, no? Pero yung totoo nun, wala tayong compassion. Kasi if you have that compassion at tapos mayroon ka rin concern ka rin sa kanilang kaluluwa, kahit hindi ka marunong magsalita,
mag-share ka ng gospel. No? Andiyan ang Holy Spirit na mag-enable para tulungan ka magsalita. No, nag-share tayo not in our own strength, no, kundi sa gabay at sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Siya yung ating speaker sa pagsasalita. Now, take note for this, It is not in your memory, hindi ito patalinuhan. No, siya lang mag-share kasi mas matalino siya. Ako wala akong alam. No, it is not in your memory, it is not in your ability. Hindi ito pagalingan but in your availability and dependence upon the Holy Spirit. Available ka ba? Na gusto kang gamitin ng Holy Spirit, anak, gagamitin kita. Ikaw ang magiging instrumento para itong taong ito ay maabot ng kaligtasan. Ang tanong, available ka ba? Hindi ako marunong, Lord. Hindi ako marunong magsalita. Ako nga yung magsasalita. Gagamitin kita. And you will realize, if you allow God na mag-control sa'yo, magugulat ka lang makakapag-share ka ng gospel. Kasi ang Holy Spirit ang guide mo. Siya yung magsasalita, gagamitin ka lang ng Diyos. Instrumento lang po tayo. Okay? So, it is not in your memory, it is not in your ability, but in your availability and dependence on the Holy Spirit. Ang problema ganito, kahit gaano tayo kagaling mag-share sa mga methods ng soul winning, alam na natin yon, without the Holy Spirit, without dependence of the Holy Spirit, wala din. Kaya nga, sa soul winning, mga kapatid, tandaan natin, always acknowledge the Holy Spirit. Siya yung partner natin. No? Hindi tayo mananalo sa soul winning without the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, siya naman yung mag-convict. Siya naman yung mag-enable sa atin. Okay? Siya yung mag-enlighten sa isip ng mga tao yung sinisira natin. So we need the Holy Spirit. So every time mag-soul win tayo, huwag kang mag-soul win na mag-isa. Isama mo ang Holy Spirit. Okay? So every day, people are dying. Alam natin yan. Araw-araw may namamatay, araw-araw may napapahamak. Pero church, anong ginagawa natin? Maybe it's time for us to go out and then abutin natin yung mga taong wala pang kaligtasan. No? Last Sunday, November 28, ito yung time na maglalabas tayo. Okay? Lalabas tayo. At bawat isa sa atin, mag-share. No? Problema sa minsan mag-outdoor tayo, kumpul-kumpul tayo. No? Isa lang naman ang nag-share. Oh. Kung lahat kayo nag-share, ang dami sanang kaluluwang nakarinig na during the time. Di ba? Nakita nyo yung time na naubos sa isang kaluluwa lang, andun lang kayong lahat, isa lang ang nag-share. Kung lahat kayo, no, sa isang oras, lahat tayo, may mag-share ng gospel. O ilang kaluluwa agad yun. Di ba? Ang problema lang natin, minsan, yun nga, nahihiya tayo. So this is my, yung encouragement ko sa atin. Mag-share tayo ng gospel. No? Pastor, hindi ko alam. Yun ang pag-aaralan naman natin. No? Maybe next Sunday, kung paano tayo mag-share. Now, concerned si Jesus Christ because the laborers are few. Ano pa? Concerned si Jesus Christ because the laborers don't have that burden and passion for the lost. Yan ang problema. Yung mga laborers, yung mga manggagawa, yung mga Kristiyano, walang burden, walang passion for the lost. They don't care. Si Jesus lang ang mayroong habag sa mga tao na yun. Kaya mahirap sa church lumago dahil yung church hindi concerned. Walang compassion. No? The laborers don't have the burdens and passion for the lost. Ano pa? Concerned si Jesus Christ because the laborers live in unbelief. May mga ganun ba tayong pag-iisip? Ayaw ko mag-share sa kanya kasi alam ko naman na hindi naman siya maniniwala hindi pa nga tayo nag-share, hindi na tayo naniwala.
na underestimate natin yung kapangyarihan ng Holy Spirit. So the laborers live in unbelief. No, wag na lang tayo dyan. Huwag tayo pumasok dyan kasi ang daming mga ano dyan, mga adik o mga masasamang tao. Huwag tayo dyan. Hindi naman sila maniniwala. The laborers live in unbelief. Si Jesus Christ, kung sino yung mga sabihin nating makasalanan, sobrang makasalanan, yun yung pinupuntahan ni Jesus. Kaya nga minsan may mga nagkikriticize sa kanya mga Pharisees. Ganyan ba yung Panginoon? Bakit nakikipag-usap siya sa ganito na makasalanan? Kasi alam ni Jesus Christ, sabi nga niya, yung pasyente hindi kailangan ng doktor. Di ba? So itong mga tao ito, nangangailangan sila ng doktor, nangangailangan sila ng kaligtasan, nangangailangan sila ng tagapagligtas. Kaya inaabot ni Jesus Christ. So, the laborers live in unbelief. Now, if we don't go and preach the gospel to them, ang tanong dito mga kapatid, how will they know that Jesus loves them? Paano nila malaman? Mahal din sila ng Diyos. Paano nila malaman yung daang papuntang langit kung hindi tayo mag-share sa kanila? Tingnan po natin Romans chapter 10, 13 to 15. Romans chapter 10, 13 hanggang verse 17. Ang sabi dito sa verse 13, mga kapatid, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Diba? Napakadali. Tumawag ka lang sa Panginoong Hesus, sa pangalan ng Panginoong Hesus, maliligtas ka. But verse 14, look at verse 14. How then shall they call on Him in whom they have not believed? Paano nga sila maniwala, sumampalataya kay Jesus, kung una sa lahat, hindi naman sila, paano sila tumawag kung hindi naman sila naniniwala? Okay? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? Paano sila maniniwala kung hindi naman nila narinig? And how shall they hear without a preacher? Ayun. Verse 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, nakita po ninyo mga kapatid, if we don't go and preach the gospel, paano nila malaman? Or paano nila makilala si Jesus? Paano nila malaman na sila ay mahal ng Diyos? Paano nila malaman na sila ay makasalanan at nanganganib? At paano nila malaman na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, muling nabuhay para sa kanilang kaligtasan? Paano nila malaman yon kung hindi tayo lalabas at mag-share sa kanila? Okay? So una, His compassion. Number 2, His concern. Sa verse 37 din, yung pangatlo dito is challenge. Ito yung challenge niya ngayon, lalo na sa kanyang mga disciples. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Verse 38. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. So yung challenge ni Jesus, the harvest truly is plenteous. This is God's promise. Pangako ng Diyos yan, mga kapatid. The harvest truly is plenteous. Pangako ng Diyos. Meaning to say, wherever we go, kahit saan man tayo mapunta, there are souls ready to harvest. Kasi pangako niya the harvest is plenteous. Kahit saan ka man mapunta, there are souls ready to harvest. Ibig sabihin, masiran lang yan ng gospel, magre-respond na yan. Naghihintay na lang sila. Although may mga tao na hindi pa ready, minsan nakakapag-share ka, nire-reject nila. Or maybe hindi pa sila ready. Pero may mga kaluluwa dyan. Hanapin lang natin kung sino sila. May mga kaluluwa dyan, naghihintay na yan. There are souls, wherever we go, there are souls ready to harvest. Wherever we go, there are souls who really need salvation.
People are just there waiting for us. Andyan lang sila. Paglabas natin, marahil may makakasalubong tayong mga taong ready to harvest. Kulang na lang i-present ang gospel sa kanila. So the challenge is, una, the challenge to pray. Verse 38. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Pray for more souls to come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Inutusan tayo ng Diyos na manalangin. Since ito ay spiritual battle, kailangan natin ng panalangin, mga kapatid. Huwag kang lalabas, huwag tayong lalabas, or huwag kang mag-soul winning na hindi ka muna nag-pray. Kasi we are now in a spiritual battle. No? Spiritual warfare tayo. So, kailangan natin mag-pray. Pray for more souls to come. So, out of many people or multitudes na nangangailangan or ready to harvest, pag-pray natin, maraming kaluluwang lalapit kay Jesus. More souls to come to the saving knowledge of Jesus. But of course, marami lang kaluluwang maabot natin kung marami ding mga Kristiyanong aabot sa kanila. Sometimes hanggang prayer lang tayo, Lord, pray for more souls to be saved. Sana maraming maliligtas. Wala namang nag-share. Pag nag-share tayo, sigurado answered prayer tayo kasi andyan agad yung sagot ng Diyos. No? Pray for more souls to come to the saving knowledge of Jesus. Ano pa? Pray that God would touch and convict their hearts. Pag-pray natin yon, na as we share the gospel, pag-pray natin na hibuin sila ng Diyos. Kaya kung mayroon kang friend, bago ka mag-share sa kanya, ipag-pray mo muna siya. Pag-pray mo muna siya bago mo siya kausapin. Lord, plano ko sa bukas or next week or as soon as possible maganda. Lord, plano ko na itong friend ko, ibigay mong pangalan niya sa Panginoon. Gusto ko siyang sharean. At tulungan mo ako, Panginoon, na sa pag-share ko ng gospel sa kanya, Lord, i-convict mo siya. Lord, tulungan mo siyang mag-respond sa gospel na yun. Na yung ang gospel na yon na kanyang marinig ay magbigay ng enlightenment sa kanya at matanggap kanya, Panginoon. Pray for them. No? Ipag-pray mo that God would touch and convict their hearts. Ano pa? Pray that God would give us compassion. No? Minsan ang ating prayer para lang sa mga kaluluwa. Pag-pray din natin yung sarili natin na tayo bigyan ng Diyos ng compassion. Tayo bigyan ng Diyos ng concern, ng passion, ng burden, even courage or boldness to share the gospel of the Lord Jesus Christ to the lost. Yun din ang ipag-pray natin. No? Sabi ni Jesus Christ, pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Usually, ikaw din ang ipapadala ng Diyos. Lord, sana magpadala ka ng laborer, Panginoon, para maabot itong mga taong ito. Ang sagot ng Panginoon, inuutusan kita. No? So send I you. Ikaw ngayon ang gagamitin ko para abutin itong mga taong ito. So pray for courage. Pray for boldness. Pray for desire. For that passion. Lord, bigyan mo ako ng ganon. Desire, Panginoon, na mag-aral ng salita mo, mag-share ng gospel. Lord, bigyan mo ako ng excitement to share the gospel. So, yun ang ipag-pray natin. At yung pinakamagandang prayer, yung prayer natin, Lord, here am I, send me. The harvest is great, but the workers are few. Ang tanong, isa ka ba sa mag-volunteer? Lord, here am I, send me. Isa ako, Lord, gamitin mo ako, Panginoon, para abutin yung multitudes na yon. Give me that compassion. Give me that concern na meron ka, Panginoon. Here am I, send me.
Tumayo muna mga kapatid. The harvest is great, but the workers are few. Shall we close our eyes and bow down our heads? Let me give an encouragement and challenge sa ating lahat, mga kapatid. Narinig po natin yung mensahe ng Diyos sa umagang ito. The harvest is great, but the workers are few. The problem is not the people. The problem is not the place. The problem is the laborers. Makapag-pray kaya tayo ngayon. Here am I, Lord. Send me. Nangangailangan, Lord, ng magsusulwin. Lord, here am I. Send me. Lord, willing po ako na mag-share ng gospel of salvation. Ipadala mo ako, Panginoon. Lord, bigyan niyo po ako ng that compassion meron po kayo. Lord, bigyan niyo po ako ng concern. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na makita ko po yung spiritual na pangangailangan ng tao. Lord, give me that desire, that burden, that passion to win souls for you. Lord, patawarin niyo po ako, naging selfish ako. But ngayong umaga, naintindihan ko, Panginoon, many souls are dying. Many souls are bound to hell. At kung wala akong gagawin, tuluyan silang mapahamak. Lord, thank you for saving my soul. Una sa lahat, Panginoon, salamat na mayroon kang taong ginamit, abutin din ako. Nakarinig ako ng kaligtasan. Thank you for using that person. Maraming nagsakripisyo siya para abutin ako ng kaligtasan. Ngayon, it's my turn. Ang dami ding mga tao, kaibigan, family. Andun lang sila. They are waiting for us. Andun lang sila. Maybe ready to harvest na sila. Pero yung inihintay ng Panginoon, sino yung pupunta? Will you respond to God's challenge this morning? Here am I, Lord. Send me. Pray silently. If that is your desire, kausapin mo si God. Lord, I'm willing. Mag-volunteer po ako, Panginoon. From now on, pipilitin kong gawin ang aking misyon, yung pagbabahagi ng gospel. Lord, hindi ako marunong, but Lord, andyan ka, Holy Spirit. Use me. Be my mouthpiece. I-enable mo ako, Panginoon. Use me as instrument. Willing po ako, Lord. Willing po akong magpagamit. Is that your prayer? Lord, here am I. Send me. Paglabas ko, Panginoon, mayroon na po akong naisip kung sino yung tao na yon na kailangan kong sharehan. Gawin mo yan, kapatid, habang may panahon pa sila at may panahon pa tayo. May chance pa silang maligtas. Sana tayo as a church, wag na natin patagalin. Go and preach the gospel. Rescue the perishing. Lord, here am I. Send. Lord God, you know our hearts. Thank you for your word, Lord. Salamat, O Diyos, na ipinadama mo ulit sa amin, Panginoon. Yung compassion meron po kayo. Yung pag-aalala mo sa mga tao wala pang kaligtasan. Lord, salamat, Panginoon. Nagbigay kayo ng napakagandang example.
naway ito po ay aming masunod, Lord God. Help us, Lord, to win souls for you. Give us that burden, Lord. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Through the power of God, the Holy Spirit. Amen.